ang sarili sa lahat ng nangyayari kay Hana. Nagdilim ang kanyang dugo. Doon naubos ang lakas ni Hana at umabot siya sa sukulan. Lumapit siya kay Jinko at malamig na sinabi, ayokong mapansin mo pa ako. Simula ngayon, huwag mo na akong kausapin kung hindi tungkol sa trabaho. Tumalikod siyang aalis. Pero pinigilan siya ni Jinko, nanginginig ang boses. Patawarin mo ako, Hana. Pero hindi ko kayang pigilan ang pag-aalala sa iyo. Ano man ang mangyari, palagi kitang isipin. Hindi ko ito kayang kontrolin. Galit at itong dito, nag-walkout si Hana. Samantala, nagpa siya si Bishop na hindi pwedeng palampasin ang kahiyang yun. Inutusan niya ang kanyang abogado na magsampa ng formal na reklamo laban kay Ma'am G, ang bruha, dahil sa pananakit at pananampal sa kanyang kapatid. Pagkatapos ng trabaho, dumaan si Hana para sunduin si Yung Chong sa daycare. Sa daan, nagkataon na nakasalubong niya ang ina ni Jinko. Magalang na binati siya ni Hana, ngunit hindi siya pinansin ng babae. Si Yung Chong na binati nito, sabay tinignan si Hana mula ulo hanggang paa na puno ng Hana at nagpatuloy. Nang makauwi si at Chi-Chang na naghihintay. Naghanda ang mga ito ng espesyal na tanghalian para sa kanya. Nais siyang pasayahin matapos ang lahat ng nangyari sa hotel. Hindi nila kayang baliwalain ang sakit na dinanas niya. Gusto nilang umiti siya muli. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad sila sa parke. Naglaro siya na parang bata, tumatalon at naglalakad ng magaan para mailabas ang bigat ng loob. Habang pabulong na sinasabi na ang tanging hiling niya ay magkaroon ng ina. Nagkataon, nagaan si Jinko at nakita siya. Napansin niyang tahimik itong umiiyak, pero pinili niyang huwag lapitan para hindi siya mapahiya. Umalis siya ng walang ingay, itinago ang katotohanang nakita niya ang mga luha nito. Samantala, abala si Ma'am-G sa kanilang bahay. Desperadong hinahalugog ang opisina ni Eugene para sa mga papel na naging sanhi ng pagbagsak nito. Umaasang matutuklasan kung talagang nahanap na ni Eugene ang kanyang anak. Dahil wala siyang makita, inisip niyang nasa kumpanya yon, kaya nagpunta siya roon. Pero pagdating niya, color hindi siya naman, pinapasok ng color. gwardiya. Gulat na gulat siyang sumigaw. Alam niyo ba kung sino ako? Ina ako ng executive secretary. Ngunit malamig ang lugo ng mga gwardiya. Naban siya ayon mismo sa utos ng direktor. Galit na galit siyang nagmura at nanula. Iginit ang kanyang karapatan. Hanggang dumating si Jinko mismo. Eksakto namang nakatanggap si Ma'am G ng tawag mula sa pulisya. May kasong isinampa laban sa kanya dahil sa pananakit. Nangangatog siyang lumapit kay Eugene. Nagmamang tawag kay Hana sa harap ng resto si Ma'am G. Dahil sa matinding takot, lumapit si So-hee kay Ji-shock. Nagmamakaawang bawiin nito ang demanda kung lulubog ang kanyang ina at hihingi ng tawad sa harap ng lahat. Ngunit hindi na pinag si Ji-shock. Nasa mga kamay na ito ni Hana. Siya ang magpapasya. Samantala, kinausap ni Jinko si Hana. Tahimik siyang sinabi ni Hana na wala na itong pinalaman sa kanya, tapos na ang nangyari. Ngunit muling nagtanong si Jinko tungkol sa kanyang pamilya. Pinagulat ni Hana ang pagiging mapilit niya. Pagkatapos ay pinaalam niya na may inihandang pagpupulong si Eugene para sa kanya sa isang restaurant. Pagdating ni Hana, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Ma'am G roon, humihingi ng tawad sa kanya sa harap ng direktor at ng lahat ng naroon. Sa unang pagkakataon, muling na ibalik ang dangal at karangalan ni Hana. Samantala, nagtungo si Ji-Chang sa opisina ni Ji-shock sa kumpanya. Kinakabahan ngunit tapat, humingi siya ng tawad sa pagtaas ng kamay dito, nangangakong hindi na niya ulitin. Bago umalis, iniabot niya kay Ji-shock ang isang mansanas bilang alay ng kapayapaan. Umiti ng bahagya si Ji-shock at pinatawad siya. Malinis ang puso ng kanyang nakababatang kapatid. Doon, sinamantala ni Hana ang pagkakataon. Pero sa isang kondisyon, hindi na siya magtaglaro. Habit sumang-ayon si Eugene, sinabing plano na rin naman niyang alisin si Hana sa trabaho. Maya-maya, natuklasan ang bahay. At pagkakataon na rin para makausap siya ng direkta. Ito, na huwag nang mag-aasawa na siya. Sigurado ninyong ako pa ang makasira niya. Nagkataon, narinig lahat ni Jinko. Lubos siyang nasaktan sa kalupitan at tumulo ang galing. Pagkaalis nito, pumasok si Jinko sa bahay ni Hana. Ngunit na ako sa mga ganitong bagay. Lahat ng ina ay nais lamang ng pinakamabuti para sa kanilang anak, natural lang yun. Pero hindi na nakayanan ni Jinko. Hindi ko kayang makita kang nahihirapan. Tutulungan kita hanapin ang tunay mong pamilya. Sa wakas, nagpasya siyang sundin ang plano ni Eugene. Sabihin kay Hana na si Eugene ang kanyang tunay na ina. At dito nagtatapos ang palabas. Shout out kay Dan Shercabon at kay Johnson Villegas. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam. 78, 79, Hindi ina na. 80. Ilipat man. 81, Better. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88, 89, 9, Movie Recap Tagalog here. 90, Si Lisa Cande ay isang babae na 90. pinaslang ng sarili niyang asawa at matalik na 90. kaibigan. Ngunit matapos ang kanyang kamatayan, siya ay ipinadala pabalik sa nakaraan. 10 taon ang lumipas upang baguhin ang kanyang Kaya kapalaran. mama, Ang 90, layunin niya ay maghiganti sa pamamagitan ng pagpipilit sa kanyang kaibigan na pakasalan ang kanyang asawa.
90. Gayunman, P. nagiging komplikado ang lahat ng makilala 90. niya ang bago ng boss na si Wataru sa batang ito 91. ay si Rina at tinawag niya ang pulseras na 92. pulseras ng pagkakaibigan. Uy, nangamin ako. Mula noon, kumpanya ng mga nanimisa ang isang 98. bagong empleyado na nagngangalang Tomoya at 90. nahulog ang loob nila sa isa't isa. 90. Nagkaroon sila ng napakagandang kwento ng pag-ibig na humantong sa 90. kasal. Ngunit ang buhay na inakala ni Misa na perpekto ay hindi pala ganoon kaganda. 90. Kalaunan ay 90. nalaman niyang may sakit siya sa tiyan, cancer, at kailangang 90. ma-ospital. Matagal siyang nanatili Hindi sa ospital, 19. mag-isa, Ito at hindi man 19, lang siya oh. dinalaw ni Ito- Tomoya. Baga sanay siya sa 19 or Isang baga araw, ano tumalo sa kanya si Rina, gaya or ng baga palagi di nitong siya ginagawa. ano 90. kasi may Si Misa, buhok. kung hindi pa rin siya 90. dinadalaw ni Tomoya. Sinabi ni Misa na wala siyang 90. narinig mula rito simula noong ma-admit siya. 90. Ikinuwento ni Rina na nagbukas na si Tomoya ng sarili niyang kumpanya 99. at sobrang abala, kaya marahil hindi ito makadalaw. Sinabi ni Misa na nauunawaan Oh, niya color ito at naman, pinatawag niya si color Tomoya. naman. Naman daw, sabihin mo, Labis din dali. siyang nagpapasalamat na si Rina ay patuloy na bumibisita sa kanya. Nalalaman Lakay niya ko na eh. nag-iisa si Misa. Ang tanging kamag-anak niya ay ang kanyang lola na may dementia at hindi na siya nakikilala. Namatay din ang ina ni Misa sa cancer sa tiyan, Oy! kaya ganoon na lang ang takot niya. Colorblind. Ayaw niyang mamatay katulad ng kanyang ina Ulit, na labis ulit. na nagdusa sa mga huling sandali nito. Turo. Isang araw, pinayagan si Misa na lumabas ng ospital ng isang araw lamang. Gusto niyang gamitin ang araw na yon para dalawin si Tomoya. Lutuin siya ng pagkain at tingnan kung kinusap. Blue! Kulay, Ngunit hindi ano siya mo, makahanap ng wag taxi kang at colorblind. dahil sa sobrang Nako, pagkain, Blue! yun. bumagsak siya Kasi sa yung daddy, ha? Ininom siya ng painkiller Ito yun, upang no? kayanin Ano ang tong matitirang kulay? bahagi ng araw. Bigla na lamang Oh, may hitong naku taxi sa harapan sing, niya. wag lang sana. Binuksan ng driver ang pinto at pinasakay siya kung saan siya pupunta kahit hindi pa siya nagsasabi ng direksyon. Ang kakaiba, hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng driver. Kahit anong pilit niyang ituon ang tingin, hindi niya maaninag ang mga detalye nito. Sinabi ng driver na hindi na kailangan ni Misa sabihin ang Shape naman, shape. Ano pa? pinayuhan niya